Bagamat sa susunod na linggo pa inaasahang matatanggap na Malacanang ang enrolled version ng General Appropriations Bill, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang grupo na hihimay sa 2026 proposed national budget. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente. Para matiyak ang malinis at maayos na budget para sa susunod na taon, pinakikilos na ngayon pa lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang team na masusing hihimay sa 2026 proposed national budget. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, gugugol ng panahon sa pagtatrabaho kahit sa panahon ng bakasyon ang Pangulo para matutukan ng budget. Katunayan ngayon pa lang, inatasan na ng Pangulo na ihanda ang mga kinaukulang individual para agad na suriin ang lahat ng halagang napagkasunduan at ang mga kaukulang probisyon sa Bicameral Conference Committee, gayon din ang mga pagbabagong ginawa kumpara sa orihinal na isinumiting National Expenditure Program o NEP. Sabi ng kalihim na ang paghimay na ito sa proposed budget ay magsisilbing katiyakan na ang pera ng taong bayan ay magagamit ng wasto at epektibo at makatutulong sa pagtupad ng mga layuning panlipunan na mararamdaman ng lahat ng Pilipino. Alinsunod na rin anya sa pahayag ng Pangulo sa kanyang huling State of the Nation address. Bagaman di na nabanggit ng PCO kung sino ang kabilang sa grupo para sa gagawing review, una nang sinabi ng palasyo na magiging katuwang ng Pangulo ang Department of Budget and Management sa pagbusisi sa panukalang budget. Kung may kinakailangan pong tawagin ang Pangulo na mga cabinet secretaries para po mas malinaw, ipapatawag po kung sino man po ang kinakailangan na namumuno sa isang related agencies. Sa December 29 pa inaasahan ang ratifikasyon at transmittal ng enrolled version ng General Appropriations Bill. Ibig sabihin, may 2 araw lang ang Pangulo para busisiin ang panukalang pondo para mapirmahan bago matapos ang taon. Pero una nang tiniyak ng palasyo na sisiguruhin ng Pangulo na walang makalulusot na anumang questionableng insertion sa pambansang budget at naaayon ito sa pangangailangan ng mga Pilipino. Limitado man po ang panahon, ang sinisiguro po ng Pangulo ay aaralin mabuti ito. Kung may dapat i-veto po ng Pangulo. Pinalawig na rin ang sesyon ng Senado hanggang December 29, 2025 upang magkaroon ng sapat na panahon para sa ratifikasyon ng panukalang pambansang budget para sa 2026. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng oras ang mga senador na maingat na suriin ang ulat ng Bicameral Conference Committee at tiyaking ito ay tapat na sumasalamin sa mga napagkasunduan ng Senado at ng House of Representatives sa kanilang bicameral deliberations. Matatanda ang itinuring ng Pangulo na Christmas wish ang pagkakaroon ng good budget sa susunod na taon. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.